Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng ABS-CBN yun, video. Sabi dito, Senator Rodante Marcoleta arrives at the Sandigan Bayan just today, at this very hour. Arrives at the Sandigan Bayan after he was charged with plunder and violation of Presidential Decree 46. Marcoleta is facing charges over his non-disclosure of 75 million in campaign funds donated by former Congressman Mike Defensor and businessman Joseph Espiritu and Aristotle Giray. Ayan. So, pumunta siya doon para harapin yung kaso o para mag-submit siguro ng counter affidavit. I don't know kung anong tawag doon. So, panoorin natin ang video. Yan, lumabas na siya. Yung naka-block. Senator, may statement po kayo, sir. Statement, Senator? Isa pa, yan. Palabas sa sasakyanan. Yun. Senator, may statement po kayo, sir. Statement, Senator? Okay. So, I don't know kung ano ang purpose niya doon. Wala pa namang warrant of arrest. Tama ba? Kasi kasasampa pa lang. Or, meron na bang warrant of arrest? Comment ko no. Ang alam ko, wala pa eh. So, nagpunta doon para arraignment. Hindi pa naman siguro. Hindi ko alam. Ang nakikita ko lang is yung tapang ni Senator Marcoleta na harapin ang kasong ito. Sa mga pahayag ng iba't ibang abogado, narinig kong nagpaliwanag. Example, sina Attorney Edward Checo, Attorney Regal Oliva, Attorney Trixie Angeles, at yung iba pa, sinasabi nila na may laban si Senator Marcoleta. Kasi first time in history na mayroong magsampa ng plunder na hindi naman involving government money. Election campaign contribution ang na-involve. First time ito. Kahit ang ombudsman, inamin nila na first time nila itong ginawa ito, parang nagbabakasakali ba. Kaya, to me, may pag-asa, may laban. Opinion ko lang ito. I hope tama ako. May laban. Kaya magdasal po tayo. Baka sakali, pwedeng ibasura ng korte ang kasong ito. Agad-agad. I don't know. Hindi ko alam ang ano. O kaya kung mag-issue man ng warrant of arrest, kasi dalawa plunder at saka yung violation of PD 146. So ipagdasal po natin si Senator Marcoleta. I hope hindi darating yung punto na ma-issuehan siya ng warrant of arrest na non-bailable. Yun na. Mag-iiba na ang daloy ng political situation sa bansa.
Yung pahayag ng iglesia na we are one, to me, hindi yun pananakot. Alam ko, may gagawin ang iglesia, hindi ko lang alam kung ano yun. Dahil yung sinabi nilang we are one, ang sakit ng isa, sakit nilang lahat. Ang karangalan ng isa, karangalan nilang lahat. At alam ng nakakarami na wala namang kasalanang ginawa talaga si Senator Marcoleta. This is a pure example of selective justice. And God hates injustice. Kaya mayroong pare, si Father Mark Pagenti ata, yung nakabase sa Argentina, nang sinasabi nila na ang mga tao na tumatahimik sa nakawan, kakaban ng bayan, bilyones sa flood control, tahimik sila. Wala silang imik sa social injustice na nangyayari. Parang ang Diyos nila ay si Jesus Crispin. Ganon ang pahayag ng butihing paring ito. Nakikita niya talaga ang selective justice na ginagawa ng administrasyon. Kaya, mga kababayan, let's pray na sana ang mga judges sa Sandigan Bayan maliwanagan, makita nila yung selective justice na nangyayari laban kay Senator Rodante Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pangtulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa balay ni Saira Nalia nga taga Porok Dos Masimag Tagbak Talakag Bukidnon. So mao na ni ang itsura sa iyang balay. So mao na ni siya ang natabangan og gyero. So mao na ni ang kadako sa buslot sa iyang balay. Makita gyud nato nga tungod kay gaulanan na kuan na gyud ang ilang balay. Nagabuk na ang mga haligi. So mao na ni ang ilang kahimtang. So mao na ni siya ang natagaan o gero nga napulo kadi 8 nga yero. So mag-atop na ni sila karon. So mao na ni ang gihatag nga yero. So mao na ni ang gawas itsura sa gawas nga bahin sa iyang balay. Pandayo na po. Malugay na. Isang gampun mo ang 20 tuig, 20. Ang pasisir kiba lang. Mana ang kya at sir na kumain. Marino. Ug karon human na gyud ang pag-atop sa ginatabang nga yero. So nakaatop na gyud sila, napulihan na gyud ang ilang atop nga madaot na. Salamat sa Ginoo nga ug sa nagtabang sa sen nga na isda na gyud ang among ato nga 22 lagi Katuig. katuig 22 katuig na to. Oo. So pila ka buki mong anak? upat At so tanan na nag-eskwela. tanan na. So salamat kaayo.